Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Kipi Chu. Isinare lang niya yung isang post na nagsasabi bawal daw ang mga DDS na mag-attend sa September 21 protest rally laban sa korupsyon. Basahin ko muna yung post bago yung comment ni Kipi Chu. Ito ang nag-post, si Ivy Lisa F. Mendoza. Sabi niya, tara na, punta na. Tara na sa Luneta at ilabas ang galit sa mga magnanakaw at walang hiya. PS, bawal ang mga tanga at oportunistang DDS. Gumawa kayo ng sarili ninyong rally sa ilalim ng puno ng kamatis. Matinding galit sa DDS ang taong ito. Tinignan ko ang kanyang Facebook page. Talagang grabing galit niya sa mga DDS. So ito, nagtatanong si Kipi Chu. Sabi ni Kipi Chu, to the organizers of this rally, is this true? Marami kasing gusto mag-attend na Duterte supporters sa September 21 rally. If Ivy Lisa Mendoza is an official representative or spokesperson of this rally, please let the people know about this to avoid trouble. Pa-clarify na lang, baka kasi magkagulo lang doon kung magwala itong Ivy Lisa Mendoza pag may nakitang Duterte supporter doon. And we don't want that. Lalo na if she's one of the head organizers at biglang magtatataboy. Magkasakitan lang with heightened emotions. Akala kasi ng karamihan walang kulay ang mga rally. I-clarify nyo na agad sa posters nyo, no Duterte supporters in this rally for everyone's sake, please. O nga. Ako, kung malapit lang ako sa Luneta, 21, mag-attend ako. Ang Iglesia ni Cristo, mayroong lumabas na Facebook post na di umano nanggaling sa iglesia at sinasabihan, di umano yung post na yon, sinasabihan ang mga kaanib ng iglesia na huwag mag-attend sa September 21 rally against corruption. Yun ang lumalabas na Facebook post. Mabuti na lang nilinaw kaagad ng pamunuan ng iglesia through sa programa ni na Senator Marcoleta, yung Saganang Mamamayan. Binasa na yung official statement contained in a circular na hindi totoo yung Facebook post na yon. Walang statement ang Iglesia ni Cristo na pinagbabawalan niya ang kanilang mga members sa pag-attend. Ibig sabihin, bahala na ang individual members kung mag-attend o hindi. Dapat nga, ang mga rallying ganito, wala nang kulay. Kasi, ang kalaban natin, korupsyon. Hindi naman tungkol sa politika, Marcos, Duterte, o kung saan side ka, dahil korupsyon na ito So, dapat magkaisa na tayo, labanan ng korupsyon kahit saang kulay ka o anong kulay ka, anong partido ka, anong kinabukasan ng mga anak natin, apo, salinla, next generation ang nakataya. So, sana maklarify. Tinignan ko itong Ivy Mendoza, parang malit man lang yung followers niya, nasa 8,000 lang. So, malit. Hindi siya siguro ang organizer. So, kung sino man ang organizer, please clarify na open for everyone, kahit anong kulay. Yan ang maganda. Baka may mga mag-attend na galing sa iglesia, galing sa kung saan-saan.
Hindi, mas mabuti nga, ilang days pa. Halos 13 ngayon. So, 8 days to go, 1 week. So, mag-attend po tayo. Basta pwede. Hindi ko rin alam sino ba ang organizer. Ang alam ko, ngayon, September 13, yung Maisog Group ni na Attorney Vic Rodriguez. Ngayon ata yung kanilang rally, yung Maisog. Then, pati yung mga aktivista o mga kaliwa or ano. Kasi may balita na September 13, baka daw lulusubin ng mga rallyista ang mga bahay ng mga kontraktor na nasa Forbes Park o nasa ibang mga elite na subdivision. Baka daw lusubin kasi galit na ang taong bayan sa mga magnanakaw na mga, alam mo na, yun na involved sa flood control anomal. O kanina, ay banggitin ko na lang din. Nakakapanlumo. Yung bagong post ni Senator Lacson na diskubrihan nila. Ang corruption sa DPWH is from top to bottom. Kahit itong mga ordinary employees na sa mga district engineering office, nagpapabayad sa mga kontratista, either legit o legal na document or mga invented, magbayad ka. So, ang mga kontratista, napipilitang magbayad dahil hindi makalakad ang papeles nila kung hindi magbayad. Kaya ang resulta, pag nakuha ng kontratista yung kontrata, magbabawas siya ng pondo, magiging substandard yung proyekto. Kaya itong mga kontratista, they are the least guilty. Mga biktima rin sila ang talagang dapat makulong, makasuhan, taga DPWH at ang mga mambabatas na nagsisingit-singit ng pondo, nakiki-connive, nakiki-conspiracy sa mga DPWH and kontratista. So, mag-attend po tayo. September 21. Sana mayroong rally dito sa Mindanao na malapit para mag-attend ako. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Angkol, baba, so mag-abono siya. Mayong buntag di Angkol. Ayong buntag sab. Lan kay ako na sab ko ga. Sumuna ni ang itsura sa kape ni Angkol nga duha na kabulang karong adlaw Mayo gyud ang iyang tubo. So tulo na siya kabangag sa pag-abono ug duha ka kutsara siya nga complete og urea. Kay kuan naman, duha naman siya kabulan. Saan? Na anay mga sanga. Pag unom ni ka man to mi sa ban Dagat dali so lang panday ko hanom sa sanga din. sa iyo na unuan. Ora pa ki strip lang. Unom na ang sanga. Ibahan ikagi nga sa pero mas gwapo as kan una kuy ikoy dia. Sabi sampaw mas gwapo pa kanyan dia. Gwapo kan din dia sampaw. Gwapo dia. Strip daten bay. Abuo ulo sa takiroslin. Pag ko ambay. Yan sa pakaino. Hindi man gud abuo pero similya. Espiram pa iki ang tunglaw. Kita nato nga unom na gid ang sanga sa duha pa kabulan nga kape. Og karon human sa pag-abono ni Angkol naga-spray na pud siya. Lo. Pagkalugo kay duang ko mas ang paon. Ngay man ang pasta. At sa nagsuporta sa labaw sa Ginoo nga naghatag sa og kuan kanang panalangin kaluoy nga apil mi sa
kuan sa pagtanong sa kape nga mao'y makasulbad sa among pangabuhi labaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat kayo.